Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Telma. 40 years old. May asawa akong kontraktor. Si Vicente. Kilala siya sa industriya. Malaki ang kita. Malawak ang koneksyon. At halos lahat ng proyekto niya ay nagtatagumpay. Dahil doon, hindi naging problema sa amin ang pera. Maganda ang bahay. Komportable ang buhay. At kung tutuusin, wala na dapat akong hanapin pa. Pero siguro, may mga bagay na talagang hindi kayang punan ng pera. Noong nagsimula ang construction ng beach resort namin sa isang tahimik na probinsya, naging hands-on ako. Ako ang nagbabantay sa site. Ako ang nakikipag-usap sa mga trabahador. Ako ang nag-aasikaso ng detalye. Mula sa design hanggang sa materials. Busy si Vicente sa ibang projects. Madalas, ilang araw siyang wala. Minsan, linggo pa nga. Kaya mo na yan, mahal. Ikaw ang bahala dyan. Yan ang lagi niyang sinasabi sa akin sa phone. Sa una, okay lang naman sa akin. Naiintindihan ko. Parte iyon ng trabaho niya. Pero habang tumatagal, may kung anong kakulangan akong nararamdaman. Hindi ko lang agad inamin sa sarili ko. Hindi ko naman hinanap. Sa totoo lang, kung may magsasabi sa akin dati na darating ako sa ganitong punto, baka natawa lang ako. Kasi alam kong kumpleto na ako eh. Pero dun pala ako magkakamali. Halos araw-araw akong nasa site. Maaga pala, nandun na ako. Nakasombrero, nakasunglasses, hawak ang plano. Nakikipag-usap sa mga trabahador. Unti-unti, nakilala ko sila. Naging komportable sila sa akin. At doon ko siya unang napansin. Si Landon, ang foreman ng project namin. Matangkad, moreno ang balat. Halatang sanay sa araw. Hindi gwapong artista type, pero may dating. Yung tipong kapag ngumiti, parang may kasamang kumpiyansa na hindi mo may paliwanag. Una ko siyang napansin dahil sa paraan niya magtrabaho. Maayos, responsable. Hindi siya basta utos lang. Iniintindi niya ang bawat detalye. At higit sa lahat, marunong siyang makisama. Hindi rin siya bastos. Hindi rin pa-impress. Pero ramdam mong napapansin ka. Ma'am, okay na po yung sukat dito. Pwede niyo pong i-check kung pasok sa gusto niyo. Lumapit ako. Sinilip ko yung ginagawa nila. Ang bilis niyo ha? Sabi ko. Mabilis po talaga kapag maganda yung nagbabantay. Sagot niya. Parang kaswal lang. Napataas ang kilay ko. Bulero ka pala. Ngumiti lang siya, pero hindi nag-deny. Hindi naman po, ma'am. Observation lang po. Hindi ko alam kung bakit, pero natawa ako. At doon nagsimula yung kakaibang gaan sa pakiramdam ko tuwing nandyan siya. Hindi naman agad naging espesyal. Mga simpleng usapan lang. Minsan, inaabutan niya ako ng tubig kapag nainitan ako. Ma'am, magpahinga muna kayo. Baka kayo pa ang manghina. O bakit? Hindi ba halata na kaya ko? Biro ko. Hindi naman sa ganun, ma. Pero kahit matibay, napapagod din. Sagot niya. Simple lang. Pero may kakaibang paraan siya magsalita.
Yung parang may laman, kahit ordinaryong salita. Hanggang sa naging normal na hinahanap ko siya sa site. Kapag wala siya sa paningin ko, napapalingon ako. Kapag may gusto akong i-check, siya agad ang tinatawag ko. At kapag nagkataon na magkatabi kami, napapansin ko na mas tumatagal yung usapan kaysa sa dapat. Isang hapon, medyo mahangi. Tahimik ang paligid dahil karamihan ay nasa kabilang area. Nakatayo ako sa veranda ng isang villa na ginagawa pala. Nakatanaw sa dagat. Narinig ko yung yabag niya. Ang ganda, no? Sabi niya habang tumabi sa akin. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lang yung alon. Oo nga eh. Parang ang sarap tumakas dito. Tumakas saan? Tanong niya. Napangiti ako ng bahagya. Sa ingay ng buhay. Hindi siya sumagot agad. Naramdaman ko na nakatingin siya sa akin. Akala ko po okay na ang buhay niyo. Sabi niya. Napalingon ako sa kanya. Paano mo naman nasabi? Hindi ko po alam. Sa tingin ko lang, parang wala na kayong dapat habuli. Napabuntong hininga ako. Minsan, kahit kumpleto, parang may kulang pa rin. Tahimik siya sandali. Tapos ngumiti. Yung hindi pilit. Siguro po, hindi pera yung kulang. Hindi ko alam kung bakit parang tumama yun. Diretso. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakasagot. Nagkatabi lang kami. Tahimik, pero hindi awkward. Parang may hindi sinasabi, pero pareho naming nararamdaman. Hanggang sa bigla siyang umatras ng konti. Ma, titignan ko lang po yung kabila. Sabi niya. Parang biglang bumalik sa trabaho. Tumangula ako. Pero habang papalayo siya, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yung simpleng saya. Yung may inaabangan ka kahit hindi mo pa alam kung ano yun. Hindi ko alam kung kailan naging normal yung hanapin siya. Dati, trabaho lang talaga ang pakay ko sa site. Checklist, progress, budget. Lahat nakaayos sa isip ko. Pero habang tumatagal, may nadagdag. Si Landon. Hindi na lang basta foreman ang tingin ko. Siya na yung taong una kong hinahanap. Pagdating ko, yung boses na gusto kong marinig sa gitna ng ingay ng construction. Yung presensya niya na somehow nagpapagaan ng araw ko. At ramdam kong alam niya yun. Late ka ngayon, Mama. Bungad niya. Isang umaga. Nakasandal sa poste habang nakatingin sa akin. May mga inasikaso lang ako. Sagot ko, sabay tanggal ng sunglasses. Ngumiti siya ng bahagya. Baka naman, may ibang pinagkakabalan. Napairap ako, pero napangiti rin. Grabe ka ha, nag-iisip ka na naman. Hindi naman po. Nakikita ko lang. May mga ganung banat na siya. Diretso, pero hindi bastos. Parang hinahamon ka. Pero hindi ka rin maiinis. At ako, hindi ko na siya pinipigilan. Minsan pa nga, sinasabayan ko na.
Bakit? Siguro namimiss mo ko. Tanong ko minsan. Pabiro, pero may laman. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako. Tapos saka siyang umiti. Depende po kung aamin kayo. Napailing ako. Ewan ko sa'yo. Pero sa loob ko, may kung anong gumuguhit. Unti-unti, mas naging personal ang usapan namin. Hindi na lang tungkol sa trabaho. Nalaman ko na may asawa siya, may anak, simpleng buhay. Hindi marangya, malayo sa mundo ko. Pero hindi ko naramdaman yung distansya. Sa halip, parang mas naging totoo. Hindi ba kayo napapagod? Tanong niya minsan, habang nakaupo kami sa gilid ng ginagawang deck. Saan naman? Tanong ko. Sa lahat. Sagot niya. Sa pagiging kayo. Napatawa ko ng mahina. Ang lalim ha? Hindi naman. Curious lang po. Napatingin ako sa dagat bago sumagot. Napapagod. Pero sanay na rin. Tahimik siya saglit. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi po lahat ng sanay masaya. Hindi ko na siya tinignan. Kasi alam kong kapag ginawa ko, baka may mabasa siya sa mukha ko na hindi ko pa kayang aminin. Habang papalapit ang completion ng resort, mas naging hectic ang schedule. Mas madalas kaming magkasama. Minsan, umaabot kami hanggang gabi. Checking, finishes, inspecting rooms, inaayos ang final touches. Isang gabi, halos tapos na ang lahat. Ilang ilaw na lang ang bukas sa buong site. Tahimik. Yung tipong maririnig mo yung alon kahit malayo. Nasa loob kami ng isang villa. Yung pinaka-premium unit. Fully furnished na. Amoy bago. Tapos na rin sa wakas. Sabi ko, habang umiikot. Tinitignan ang kabuuan. Worth it ba, ma'am? Tumango ako. Oo. Tahimik sandali. Hanggang sa napansin kong hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Bakit? Tanong ko. Medyo napangiti. Umiling siya ng bagya. Wala, ma'am. Pero lumapit ako ng konti. May problema ba? Hindi ka naman ganito dati. Ganon din kayo. Sagot niya. Ha? Anong ganon? Mas iba. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Mahina. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumapit siya. Dahan-dahan. Yung tipong binibigyan ka ng oras umatras. Pero hindi ko ginawa. Huminto siya sa harap ko. Magkalapit kami. Hindi ko po alam kung kailan nagsimula. Bulong niya. Hindi ako sumagot. Kasi pareho kami ng iniisip. At pareho naming alam kung saan to papunta. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. At sa simpleng hawak na yun, yung lahat ng pinipigilan ko, unti-unting bumigay. Hindi ko na inalis ang kamay ko.
Sa halip, ako pa ang lumapit. Hindi ko na maalala kung sino ang nauna. Basta ang alam ko, sa sandaling nagtagpo ang mga labi namin, wala na akong ibang iniisip. Hindi na kung ano ang tama o mali, kundi yung pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. At sa loob ng villa na yun, kung saan dapat negosyo lang ang nabuo, doon nagsimula ang lihim namin. Hindi na simpleng usapan, hindi na simpleng tinginan, kundi isang bagay na alam naming hindi na namin basta mapipigilan. At sa gabing iyon, hindi ko na inisip ang bukas, dahil mas pinili kong damhin ang kasalukuyan, kahit alam kong may kapalit. Hindi ko na kailangang idetalye pa ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko mag-iiba ang lahat. Akala ko magiging awkward. Akala ko iiwas siya. At akala ko matatakot ako. Pero wala sa mga yun ang nangyari. Sa halip, mas naging normal. At iyon ang mas nakakatakot. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pareho kaming nasa site. Pareho kaming abala. Pareho kaming kumikilos. Ma'am, pakicheck po nitong tiles. Sabi niya, parang dati la. Lumapit ako. Yumuko ako para tignan. Pagtingin ko sa kanya, nakaangat lang ang isang kilay niya. Parang walang ibig sabihin. Pero alam naming dalawa na meron. Simula noon, naging mas maingat kami. Walang halatang lambingan sa harap ng iba. Walang kakaibang kilos. Pero sa mga sandaling nagkakataon na kamila, doon lumalabas ang totoo. Minsan, sa pagitan ng pag-iikot ko sa site, may mga pagkakataon na sinusundan niya ako. Hindi halata, pero ramdam ko. At kapag sigurado na walang tao, doon siya lalapit. Ang aga niyo umuwi kahapon, sabi niya, habang nasa likod ako ng storage area. Hindi ko siya nilingon agad. Bakit? May inaasahan ka pa? Lumapit siya. Hindi naman inaasahan, pero hinahanap. Napangiti ako kahit hindi niya nakikita. Huwag kang masyadong atat. Baka mahuli tayo. Hindi naman ako atat, ma'am. Namimiss ko lang kayo. Sambit niya. Napalingon ako. Sa mga ganong sandali, wala nang paligoy-ligoy. Hindi na kailangan magsalita ng marami. Isang tingin lang, isang hakba, at kusa na kaming nauhulog sa parehong sitwasyon. Habang papalapit ang completion ng resort, mas naging intense ang lahat. Mas madalas ang gabi sa site. Mas madalas kaming naiiwan. At mas dumadalas ang paghahanap namin sa isa't isa. Hindi na ito yung tipong aksidente lang. Hindi na rin ito basta nadadalala ng pagkakataon. Hinahanap na namin. Pinaplano na namin. Kahit hindi namin inaami. Isang beses, nasa rooftop deck kami ng main building. Wala nang tao. Tapos na ang shift. Pag natapos to, mawawala na kayo dito, sabi niya habang nakasandal sa railing. Tayo, sagot ko. Tapatingin siya sa akin. Kasama po ba ako doon? Hindi ko agad sinagot, kasi alam kong hindi naman dapat. Pero sa halip na umiwas, lumapit ako.
Gusto mo ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niyang kamay ko. Parang natural lang. Hindi ko po alam kung anong gusto ko. Pero alam ko, ayokong matapos to. Hindi ko na kinontra. Kasi pareho kami. Pareho kaming nagpapadala. Pareho kaming umaasa. Kahit alam naming walang kasiguruduhan. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na sapat yung sandaling nakawla. At kahit papalapit na ang pagtatapos ng resort, hindi kami handang tapusin ang sa amin. Kasi sa isip ko noon, may paraan, may susunod pa, may lugar pa para sa amin. Pero hindi ko alam na habang pinapalalim ko ang lihim namin, mas lumalapit ako sa araw na mawawala ang lahat. Habang papalapit ang opening ng resort, dapat masaya ako. Ito yung pinaghirapan namin. Buwan ng pagod, bantay, at halos araw-araw na pagpunta ko sa site. Lahat nagbunga. Pero sa totoo lang, may ibang dahilan kung bakit ayaw ko pang matapos. Hindi dahil sa resort, kundi dahil kay Landon. Kasi alam ko, kapag natapos na to, wala na ring dahilan para magkasama kami araw-araw. Wala na yung mga pagkakataon. Wala na yung mga sandaling kami lang. At kahit hindi namin sinasabi ng direkta, pareho naming nararamdaman yun. Isang gabi, ilang araw bago ang soft opening, nasa site pa rin kami. Final inspection. Lahat halos tapos na. Iba na yung itsura ng lugar. Hindi na siya construction site. Resort na talaga. At sa unang pagkakataon, parang naging totoo yung katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Malapit na matapos ang lahat. Ang bilis, sabi ko, habang naglalakad kami sa pathway na may ilaw na. Oo nga po, sagot niya. Parang kailan lang. Hindi na niya tinuloy. Pareho kaming natahimik. Hanggang sa napunta kami sa isang villa. Yung unang lugar kung saan nagbago ang lahat. Yung unang lugar kung saan nangyari ang lahat. Hindi ko alam kung sinadya namin o kusang nangyari. Pagpasok namin, parang hindi na siya yung dati. Pero kami, ganun pa rin. Parang may mabigat na bagay na pareho naming pinipilit hindi pangalanan. Lumapit ako sa kanya. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako nagtanong. Sa sandaling iyon, mas pinili ko yung pakiramdam kaysa sa consequences. Pagkatapos nito, huwag ka basta mawawala ha. Hindi siya agad sumagot. Naramdaman ko yung pag-aalangan niya. Hindi ko po kayo kayang pangakuan, sabi niya. At kahit masakit yun, hindi ako umatras. Kasi kahit walang kasiguraduhan, pinili ko pa rin. Sa mga sumunod na araw, naging mas intense ang lahat. At ako, unti-unti ko nang pinapaniwala ang sarili ko na baka may lugar kami pagkatapos nito. Na baka may paraan. Na baka hindi ito matatapos sa resort. Pero mali ako. Kasi sa araw na akala ko, kontrolado ko ang lahat, doon pala ako tuluyang mawawalan ng kontrol. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Sa dami ng tao, sa dami ng mata, sa mismong araw pa ng soft opening, doon ko pa piniling sumugat. Parang nasanay na ako
na hindi kami nauhuli. Parang naniwala ako na kaya ko itong dalhin hanggang dulo. Kaya nung nagkatitigan kami sa gitna ng crowd, sapat na yun. Isang sulyap, isang senyas, at parang may sariling paa akong naglakad palayo sa ingay. Pagpasok ko sa villa sa likod, ilang segundo lang, sumunod na siya. Lumapit siya at gaya ng dati, parang kusa na lang kaming nadadala sa isa't isa. Parang wala nang isip, puro pakiramdam na lang. Pero sa pagkakataong iyon, doon na pala kami mahuhuli. Hindi namin alam na may nakakita. At mas lalong hindi namin alam na sinusundan na pala kami. Telma, isang malakas na sigaw. Paglingon ko, parang gumuho ang mundo ko. Nakatayo si Vicente sa pintuan. Pero hindi lang siya. Kasama niya ang kapatid niya, 2 pinsan, at ilang staff na nakasilip sa likod. At sa mga mata nila, walang duda. Alam na nila. Mga walang hiya kayo. Sigaw ni Vicente. Nanginginig ang boses. Hindi na siya naghintay. Sinugod na niya si Landon. Hindi suntok agad, kundi tulak na halos ikabuwal nito. At talagang dito niyo pa naisipang gawin yan? Sigaw niya. Sa pagmamay-ari ko, sa asawa ko. Sunod-sunod ang suntok. Walang tigil, walang pakundangan. Vicente, tama na. Sigaw ko. Pilit humahawak sa braso niya. Pero tinabig niya ako. Hindi marahas para saktan ako, pero sapat para iparamdam na wala na akong karapatang humawak sa kanya. Tumahimik ka, sigaw niya sa akin. Parang mas masakit pa yun kaysa sa tulak. Samantala, si Landon gumanti. Hindi siya umatras. Sinuntok din niya si Vicente. At doon, tuluyan nang naging magulo ang lahat. Nagkagulo sa loob ng villa. Sigawan, bugbugan, may mga nahulog na gamit. May sumisigaw ng awat. May ibang nagbibideo na pala. At doon ko narinig ang mga boses. Grabe pala si Ma'am. Hindi ko akalain. Foreman pa talaga. May asawa yan, di ba? Parang bawat salita, kutsilyo. Isa-isa akong hinihiwa. Mahiya ka naman, sigaw ng kapatid ni Vicente sa akin. Hindi ka na nahiya sa pamilya namin? Anong klaseng babae ka? Hindi ako makasagot. Hindi ako makagalaw. Parang lahat ng lakas ko nawala. At si Vicente, nang makalayo kay Landon, humarap siya sa akin. Namumula ang muka. Pero ang mas nakakatakot, yung mga mata niya. Hindi lang galit ang nakikita ko, kundi matinding pagkasukla. Ganito ka ba kababa? Tanong niya. Mahina pero malinaw. Parang mas malakas pa kaysa sa sigaw. Hindi ko na napigilan. Lumapit ako. Vicente, please, pakinggan mo ko. Ano? Anong papakinggan ko sa'yo? Bigla niyang sigaw uli. Naniloko mo ko? Na ipinahiya mo ko sa sarili kong negosyo? Tumahimik siya uli. Sandali. Tapos daan-daan siyang nagsalita. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Vicente,
Huwag mo namang gawin to. At lalong-lalo na sa bahay. Ayokong madadaan pa kita doon kung ayaw mong ipakulong ko kayo ng kabit mo. Vicente, umalis ka na. Ngayon din. Patawarin mo ako, Vicente. Walang kapatawaran ng pagtataksil mo. Hinding-hindi kita mapapatawad kahit anong gawin mo. Umalis ka na. At huwag mo nang antayin na ipadampot pa kita. Wala na akong pakialam sa kahit anong sasabihin mo. Parang diring-diri siya sa akin. At huwag mo nang subukang bumalik pa. Sa harap ng lahat. Sa harap ng pamilya. Sa harap ng mga taong dating gumagalang sa akin. Doon ako tuluyang binura. May mga bulungan. May mga matang nakatiti. May mga taong umiili. At ako, wala na akong may pagtanggol. Wala na akong may paliwanag. Kasi kahit anong sabihin ko, huli na. Habang naglalakad ako, palabas ng villa, ramdam ko ang bawat tingin, bawat bulo, bawat husga. Hanggang sa tuluyan akong makalabas. Mag-isa. Walang dala. Walang natira. Doon ko lang na-realize. Isang iglap lang pala ang kailangan para mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang balikan pa. Sa araw na yun, nawala ang lahat. Yung pangalan ko bilang asawa ni Vicente. Yung respeto ng pamilya niya. Yung buhay na akala ko permanente na. At higit sa lahat, yung sarili kong dignidad. Wala akong nagawa kundi umuwi sa magulang ko. Pagdating ko sa bahay, doon ako tuluyang bumagsak. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng nanay ko. Hindi ako agad nakasagot. Hanggang sa unti-unti kong sinabi, hindi lahat, pero sapat para maintindihan nila. At doon ko nakita yung reaksyon na kinakatakutan ko. Hindi galit agad, kundi pagkadismaya. Anak, bakit mo ginawa yun? Hindi ko alam ang isasagot. Kasi kahit ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Sumingit ang tatay ko. Maganda na ang buhay mo. Ipinagpalit mo pa. Yun ang tumama. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Lumipas sa mga araw. Pero hindi naging madali. Hindi ito yung tipong ilang sorry la. Okay na. Hindi ganon. Dahil sa bawat kain naming magkakasama, may katahimikan. Sa bawat tingin nila sa akin, may paalala. Hindi nila ako pinalayas. Tinanggap nila ako. Pero hindi ibig sabihin nun tanggap nila ang ginawa ko. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo. Sinubukan kong kontakin si Vicente. Ilang beses. Pero hindi siya sumagot. Isang beses lang siya nag-reply. Isang linya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo. Doon ko tuluyang tinanggap. Tapos na. Tapos na ang pagiging mag-asawa namin. Sila andon. Hindi ko na rin siya nakita. Wala na rin akong balita. At sa totoo lang, hindi ko na hinanap. Kasi doon ko na-realize, hindi siya yung dahilan kung bakit ako bumagsak. Kundi ang sarili ko. Ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. Ako ang sumugal. At ako rin
ang natalo. Ngayon, nandito ako sa bahay ng mga magulang ko. Walang yaman na katulad ng dati. Walang pangalan ay pinagmamalaki. At araw-araw, pinapaalala sa akin ng konsensya ko ang kasalanan ko. May mga gabi na hindi ako makatulog. May mga umaga na ayoko nang bumangon. Pero kailangan. Kasi ito na ang buhay ko ngayon. Ito ang bunga ng mga desisyong pinili ko. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko, ito yun. Hindi lahat ng kulang sa pakiramdam mo dapat punan agad. Minsan, hindi mo kailangan ng ibang tao, kundi kausapin ang sarili mo. Intindihin kung bakit ka nakakaramdam ng gano'n. Kasi kapag mali ang pinili mong paraan para punan ang kakulangan, mas malaki ang mawawala sa'yo. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat. Yung respeto, yung pamilya, yung buhay na pinaghirapan mong buuin. At kapag nangyari yon, hindi sapat ang pagsisisi para may balik ang dati. Kaya ngayon, ito ang tanong ko sa inyo, sa nakikinig sa kwento ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin nyo? Pipiliin nyo ba ang panandaliang saya? O iingatan nyo ang buhay na meron kayo? Kasi ako, huli ko na natutunan. At hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin ang presyo ng isang desisyon na akala ko kaya kong kontrolin. Ito ang kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Telma.